Inday, sige na at magpahinga na kayo. Bukas na natin itutuloy ang pag-aayos. Abigail, pumarini ka na at magpahinga. Maligo ka na tapos matulog ka na. Tapos na po akong maligo, Lola. Hindi po naman ako inaantok eh. Ano yun? Dun po sa kwarto ng galing eh. May tao po ba dun? Abay, wala. Pinababa ko na nga sila, Inday. Halika. Samahan mo ako sa loob. Lola, natatakot po ako. Daan-dahang binuksan ni Lola Marta ang pinto at sinulubong sila ng isang madilim na silid. Umihip ang malamig na hangin mula sa kung saan na parte ng bahay na yon at may narinig akong malakas na kalabog. Sa takot ko ay mabilis akong tumakbo palapit kay Lola Marta at yumakap sa bewang niya. Lola! Sinong tao dyan? Lumabas ka dyan! Ay, Diyos mio. Pusa lang pala at naiwan nila Inday na bukas ang bintana. Sandali at isasarado ko. Lola, ano po ito? Ang diary ni Lola Leonora. Diary po? Oo. Nariyan sa loob at nakasulat ang kwento ng pag-iibigan nilang dalawa ni Alejandro. Kasama na ang mga nakakatakot na pangyayari noon sa bayan na ito dahil sa aswang na kung tawagin ay si Laban. Talaga po? Pwede ko po bang basahin to? Sige, kung yan ang gusto mo. Lola, parang ang luma na nitong diary na to. Kailan pa po ba ito? Nariyan sa loob. Basahin mo. 1886? Halika na dun sa kwarto at magkwentuhan tayo. Hindi pa rin naman ako inaantok eh. Alas 3:30 ng hapon na araw ng linggo nang simulan kong isulat ang kwento na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, my name is Abigail, 20 years old, isang college student at nakatira sa Laguna. Ang ikukwento ko sa inyo ay hindi hango sa sarili kong karanasan sa aswang, kundi isang kwento sa aming pamilya na naipasa na sa bawat henerasyon. 10 taong gulang ako noon nang madiskubre ko ang diary na ninuno ko na si Lola Leonora, ang lola ng Lola Marta ko. Nang gabing makuha ko ang diary, binasa ko ito at ikinuwento sa akin ni Lola ang tungkol sa makulay ngunit masalimuot na kwento ng pag-ibig ni Leonora at Alejandro na sinubok ng tadhana. Isang pag-ibig na hinamak ang lahat, maging ang kampo ng kadiliman, matapos malagay sa panganib ng ilang beses ang kanilang buhay dahil sa aswang. Halina't tunghayan natin ang kanilang kwento na nangyari noong panahon ng pananakop ng mga Kastila taong 1886. Madre Cruzita, sa inyong pangangalaga ko na po iniiwan ang aking Leonora. Ipanatag niyo po ang inyong kalooban, Doña Fernanda. Nasa mabuting kamay at ligtas na lugar ang iyong anak. Napakapalad ninyo sa isang kagaya ni Leonora. Bukod sa marikit at mayungi, sadyang mabait at masunurin. Isa pa ay malakas ang pananalig at malalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sadyang nababagay sa kanyang maging madre. Nag-iisa naming anak yan. Nang bago ko siya ipagbuntis, sinabihan ako ng doktor na wala akong kakayahang magkaanak. Labis na nadurog ang puso namin mag-asawa. Kaya nang ako'y magdalang tao, isa yung himala. Mula noon, ay inalay ko na sa Diyos si Leonora at nangako ako na magsisilbi siya sa simbahan bilang pasasalamat sa pagdinig niya sa dasal ko. Sadyang napakabuti ng Panginoon, ano ho? Siyang tunay. Mauuna na ho ako, Doña Fernanda, at kailangan ko nang bumalik sa Beterio. Adios, Madre Cruzita.
Habang palapit si Alejandro sa nakatayong si Doña Fernanda, napatingin siya sa kalesang palayo na sinakyan ng madre. Papasok na sana ang ginang sa loob ng kanilang bakuran nang maisipang bumati ni Alejandro. Buenas noches, Señora Fernanda. Oh, buenas noches, senyorito. Ipagpaumanhin mo, ngayon lamang kita nakita. Alejandro Montes po. Anak ng mag-asawang Arsenio at Consuelo Montes. Ako po ang bagong doktor dito sa bayan ng De La Sierra. Ah, ikaw ang anak ng ating Gobernador Drusilio. Ang pinagmamalaki niyang anak na nag-aaral ng medisina sa Espanya. Ah, siya nga! Encantado de conocerte, Dr. Alejandro Montes. Kinagagala ko rin po kayo makilala, Doña Fernanda. Mauuna na po ako at lumalalim ng gabi. Sadya pong bumati lamang ako at nagpakilala. Oh, siya sige. Mag-iingat ka ng pag-uwi mo. Muchas gracias, Señora. Nang makapasok na sa bakuran nila ang Donya, ay saka pa lang naglakad pa uwi si Alejandro. Nakalayo na siya sa bahay ng mga De La Vega nang mula doon sa kanyang pwesto ay natanaw niya ang isang kalesa. Nakahinto sa gilid ng daan. Nagtaka siya nang makalapit ay walang tao doon. Hindi ba't ito ang kalesang sinakyan ng madre na yun? Socorro, per favor! Tampo ng diablo! Por Diyos por Santo! Anong nakakakilabot na tunog na yun? Agad tumakbo si Alejandro at sinundan ang pinanggagalingan ng tinig na yun. Hanggang sa ilang sandali pa ay may nasipat ang kanyang mata sa madilim na parte ng masukal na talahiba na yun. Biglang napatingala sa langit si Alejandro at doon niya nakita ang bilog na buwan na dahan-dahang natatakpan ng maitim na ulap. Kasabay nito ang pangingilabot ng kanyang buong katawan dala ng malamig na hangin. Nang puntahan niya ang pinanggagalingan ng tunog na yun, nagtago siya sa likod ng makapal na halaman at doon nasaksihan ang isang tagpong mistulang isang bangungot. Tihorong! Ano itong nasasaksihan ko? Doon ay nakita ni Alejandro ang isang nilalang. Katawan ng tao, ngunit ang mukha ay mistulang hinugot sa isang nobelang may nakakatakot na tema. Isang halimaw na matangkad. Wala itong damit kaya kita ang kanyang katawan na bukol-bukol. Manipis ang buhok, dilat na dilat ang mga mata at halos tulok na lamang ang itim nitong balintataw. Ang tenga ay mahaba at patusok, mahaba at matalas sa mga ngipin, gayon din ang kanyang mga kuko. Ikaw, ang mga kasama ko sa pagdasip ng labing at pagdanak ng dugo sa bayan ito. Anong ginawa mo sa akin? Ikalabing-4 ng Pebrero taong 1886. Mula sa Beaterio ay pronto akong nagbalik sa aming bahay. Matapos ibalita sa akin ni Madre Cruzita na may sakit ang papa. Kay lakas ng kabog ng aking dibdib sa bawat sandaling lumilipas. Nang makarating ako sa aming tahanan, agad akong sinalubong ni Felipe, ang binatang inampon at kinupkop ng aming pamilya, at tinuring ko na rin ang nakatatandang kapatid. Nang araw na yun, ay nakilala ko sa unang pagkakataon ang makisig na manggagamot na si Dr. Alejandro Montes. Mama! Mama! Narito na si Leonora! Nang makababa ng kalesa ay nagmamadaling umakyat ng kanilang bahay si Leonora. Puno ng pag-aalala para sa amang nakaratay sa higaan. Pagdating doon, naabutan niya ang kanyang mama na nasa labas ng silid at naghihintay. Leonora! Mabuti at narito ka na. Anong nangyari sa kanya? Naroon kami sa likod ng bahay kanina at naguhuntahan.
nang bigla na lamang siyang nahilo. Kaya agad pinatawag ni Mama si Dr. Montes. Sinabi po agad ni Madre Crucita ang nangyari. Kaya nagmadali akong pumarito. Kumusta ang papa? Hayaan at tinitingnan pa ang iyong papa. Tumilip si Leonora sa silid ng kanyang ama at nakita ang hindi pamilyar na figura ng lalaking nakatayo. Mas matangkad ito at mukhang mas matikas ang pangangatawan. Hindi ganoon ang pagkakatanda niya sa katawan ni Dr. Salazar, ang doktor doon sa kanilang bayan. Sino po siya, Mama? Siyang bagong doktor dito sa bayan natin. Anak ng Gobernador Silio. Siya si Dr. Montes. Don Gonzalo, mukhang naparami ang pagkain ninyo ng taba ng baboy. Doktor, kumusta na ho ang aking esposo? Nang humarap si Dr. Montes, natulala si Leonora nang makita ang makisig at gwapo at maamong mukha nito. Parang tumalon ang kanyang puso nang tumingin sa kanya ito at ngumiti at bahagyang yumukod. Pinainom ko na ho siya ng gamot. Kaya maya-maya lamang ay tiyak na magiging mabuti na ang kanyang pakiramdam. Mataas po ang kanyang presyon kaya siya nahilo kanina. Mas mainam na umiwas siya sa mga pagkain na matataba. Ay, ki-horror! Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Gonzalo? Napakatigas kasi ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Pardon, Dr. Montes. Pati ikaw ang naabala namin. Huwag ko kayong humingi ng paumanhin, Doña Fernanda. Tungkulin ko na gamutin ang mga may sakit. At isang malaking pribilehiyo na gamutin ang kagalang-galang nating kabesa di barangay. Maraming salamat, Doktor. At sino naman itong magandang binibini na ito? Siya nga pala. Siya si Leonora, ang aking unika iha. Iha, siya si Dr. Alejandro Montes, ang bagong doktor dito sa bayan ng De La Sierra. Hola, Señora Leonora. Encantado de conocerte. Ikinagagalak rin kitang makilala, Dr. Montes. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng lunas sa sakit ng papa. Walang anuman. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Doña Fernanda, ipagpaumanhin ninyo. Ngunit kailangan ko nang umalis sapagkat may iba pa akong pasyente na pupuntahan. O sige at mag-iingat ho kayo. Felipe, ihatid mo si Dr. Montes sa labas. Si, Mama. Ngumiti si Leonora sa ama matapos nitong inumin ng tubig. Naupo siya sa gilid ng kama habang marahang tinapik ni Don Gonzalo ang kamay ng kanyang unika iha at ngumiti na puno ng pagmamahal. Hindi ka na sana nag-abala pa na pumarito. Hindi pa naman ako mamamatay. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Madre de Dios, Papa. Sino ba naman ang hindi matatakot nang sabihin ni Madre Crucita na nahilo ka daw at nawala ng ulirat? Naturalmente, magmamadali akong umuwi dito. Napakapalad ko at ikaw ang aking naging anak. Kumusta ang iyong pakiramdam, Papa? Mabuti-buti na ako. Nahilo na lang ng konti. Pero pasasambat lilipas dito. Kung gusto mong bumalik sa trabaho mo, magpagaling ka ng gusto, Gonzalo. Siya nga naman, Papa. Baka hulabis na ang inyong trabaho at nakakalimutan niyo ng alagaan ang inyong sarili. Wala ako rito upang palagi kayong paalalahanan. Anak, ipanatag mo ang iyong puso dahil narito naman kami ni Felipe. Siya nga naman, ituon mo ang panahon at atensyon mo sa pag-aaral mo sa Bieterio. Anak, kumusta naman ang pag-aaral mo doon? Maayos naman ho, Papa. Marami po akong natututuhan at alaga po ako doon ng mga madre. Lalo na si Madre Crucita. Siya nga pala, sa susunod ng 2 araw ay darating na ang bagong kura paroko ng ating bayan. Magkakaroon ng isang munting salo-salo dito sa bahay upang salubungin siya. Bilang kabesa di barangay, gusto kong maramdaman ni Padre Ignacio ang mainit nating pagtanggap sa kanya. Kaya kinakailangan na umuwi ka dito.
Hindi maaaring wala ka. At tiyak na hahanapin ka ng mga panauhin. Alam mo naman na ipinagmamalaki ka namin, lalo na ng iyong mama. Umaasa kami na kapag natapos na ang pag-aaral sa Beaterio, ay magiging isang ganap ka ng madre. Alam niyo naman ang tunay kong damdamin hinggil dyan. Ayoko kong magmadre. Ang pangarap ko ay magkaroon ng sarili kong pamilya at magpakasal sa isang binata. Tumahimik ka, Leonora. Isa kang banal na dalaga. Hindi mo ba nalalaman na ang pagiging madre ay magbibigay sa iyo ng makapangyarihang simbolo ng kabanalan at posisyon sa lipunan? Ang pagiging madre hindi lamang tungkulin, kundi isang sagradong panawagan ng Diyos. Ngunit, Mama, Susundin mo ang sinasabi ko, Leonora. Nagkakaintindihan ba tayo? si Mama. Matapos kumustahin ng ama, lumabas si Leonora ng silid para tuluyang makapagpahinga ito. Habang nasa azotea at umiinom ng tsaa, maya-maya ay dumating si Felipe at sinamahan siya. Sa kabila ng kalagayan ng ama, hindi mawala sa isip ni Leonora si Alejandro. Pagpasensyaan mo na ang mama. Para namang hindi mo kilala yun. Pangarap niya noong paman ang mag-iisang madre. Hindi niya lang natupad kaya ikaw ang gagawa nun para sa kanya. Hindi ba't hindi makatulong yun? Paano naman ang sarili kong pangarap? Wala ka namang magagawa, Leonora. Kahit kailan ang salita ni Doña Fernanda ay hindi mababali. Kahit ni naman, maging ang papa. Biglang napatayo si Leonora nang makitang dumaan sa harap ng kanilang bahay si Alejandro. Parang tinangay daw ng hangin ang galit at pagdaramdam nito sa ina nang makita ang makisig na doktor na yun. Nagulat pa si Leonora nang biglang lumingon sa kanya si Alejandro. Agad niyang tinakpan ng abaniko ang ilong at bibig niya at mabilis na pinaypay iyon. Ngumiti sa kanya si Alejandro. Huminto sa paglalakad at hinubad ang sombrero, saka bahagyang yumukod. Bakit tila yata nabatubula ni Ikarian? Sino bang pinagmamasdan mo? Si Alejandro. Oh, yung bagong doktor. Mismo. Hindi ba't napakakisig niya? Matipuno at lalaking lalaki. Pakiramdam ko'y nahulog agad ang damdamin ko sa kanya. Shh! Baka marinig ka ng mama. Bilang isang dalagang magiging madre, hindi ka aya-aya na humanga ka sa isang binata. Ang mama at ang papa lamang ang may nais na ako'y pumasok sa kumbento. Naway magkaroon kami ng pagkakataon na magkakilala ng gusto. Ikalabing-anim ng Pebrero, taong 1886. Makalipas ang ilang araw, dumating ang gabi ng piging. Maraming panauhin ang dumalo. Kasama na roon si Jacinta, ang aking amiga. Maging ang mga matataas na opisyal sa aming bayan. At kasama na roon si Alejandro. Leonora, tumingin ka sa bandang kanan. May isang makisig na binata na panayanakaw ng tingin sa'yo. Siya yun, Jacinta. Ang doktor na tinutukoy ko, tunay nga na siya ay makisig at hindi lamang yun. Sadyang mabait at maginoo. Tila maging siya yung mahanga sa'yo. Naku, Jacinta. Palapit siya. Anong gagawin ko? Huminahon ka lang. Binuksan ni Leonora ang kanyang abaniko at tinakip sa kalahati ng mukha. Pagkatapos ay bahagyang binilisan na pinaypay iyon. Ang sabi ni Lola Marta, noong panahon daw ng mga Kastila, sa ganitong paraan nagagawa ng mga babae na ipakita na may gusto siya sa lalaki. Mabagal ang pagpaypay. Ibig sabihin, ay ayaw ng babae sa binata. Ngunit kapag mabilis, ay nagpapahiwatig na gusto niya ang binata. Buenas noches, Señorita Leonora. Natutuwa akong makita kang muli. Gayon din ako. Mukhang abala ka sa pagkikipaghuntahan sa mga kababaihan. Siya nga naman, Dr. Montes. Tila maraming kababaihan ang labis na humahanga sa'yo. Ako'y nagpapasalamat sa kanilang pagtingin. Ngunit, iisa lamang ang puso ko at nila
pinaghandaan ko na yun sa isang espesyal na dalaga. Mukhang may napili ka na. Maaari ba namin siyang makilala? Hindi ko batid kung maaari kong ipaalam sa lahat ang aking damdamin sapagkat magiging komplikado ang lahat. Ngunit kung tunay naman ang iyong nararamdaman, handa mong suungin ng bagyo para lamang sa mahal mo. Totoo ang iyong sinabi at dahil dyan, mas lalo mong pinalakas ang loob ko. Senyorita, gracias. Puminto ang lahat sa pag-uusap ng dalawa nang marinig ang palakpak ni Don Gonzalo. Lumingon silang lahat at nakita nila ang malaking ngiti sa mukha nito habang nasa tabi nito si Doña Fernanda. Buenas noches a todos mis amigos y amigas. Atención, por favor. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa munting piging na ito. Dumating na po ang dahilan ng ating pagsasama-sama ngayong gabi. Ang ating panauhing pandangal, ang bago nating kura paroko, si Padre Ignacio Torres y Concepcion. Gracias, Don Gonzalo, Doña Fernanda. Nakakatuwa na nag-abala pa kayo ng ganitong klaseng pagtitipon para sa akin. Walang anuman, Padre Ignacio. Ito'y paraan namin upang ipakita ang suporta ng bayan ng De La Sierra sa simbahan at mga praile. Muchas gracias, amigo. At ito ba ang pamilya mo? Leonora, iha! Ben aki! Maiwan mo na kita, Ginoo. Nagmamadaling sumunod si Leonora at lumapit matapos siyang tawagin ng ina. Agad bumiti sa kanya ang praile. Kinuha niya ang kamay nito at magaan na hinalikan bilang pagtanda ng paggalang sa bagong kura ng kanilang bayan. Padre Ignacio, ito ang aming anak-anakan si Felipe. At ito naman ang aming unika iha si Leonora. Siya ay nag-aaral ngayon sa Bioterio at naghahanda para sa kanyang bukasyon upang maging madre at magsilbi sa Diyos. Magandang gabi po, Padre. Maligayang pagdating sa bayan ng De La Sierra. Maraming salamat. Masaya ako na mas pinili mo na ilaan ang buhay mo sa simbahan. Tiyak na pagpapalain kayo ng Diyos. Gracias, Padre. Buenos dias, Padre Ignacio. Ako po si Alejandro Montes, ang doktor dito sa ating bayan. Nais ko lamang pong bumati at magpaalam na rin. Ngunit, Dr. Montes, nagsisimula pa lamang ang kasiyahan. Ipagpaumanhin ninyo, Don Gonzalo, Doña Fernanda, Padre Ignacio, sapagkat kailangan kong magpahinga ng maaga sapagkat bago pumutok ang liwanag, ay may mahalagang pasyente akong dadayuhin sa kabilang bayan. Sige po, Doktor. Mauna na po ako. Senyorita, hanggang sa muli. Ngumiti si Leonora nang kunin nito ang kamay niya at magaan na hinalikan yun. Hanggang sa lihim siyang nagulat nang maramdaman ang kapirasong papel na inipit ni Alejandro sa kamay nito. Pasimple yung kinuha ni Leonora at itinago hanggang sa makaalis ito. Kaya naman nagdahilan siya na may kukunin sa silid at nang maisarado ang pinto, doon binasa ni Leonora ang nakasulat na papel. Senyorita, hihintayin kita sa likod ng inyong bahay. Sa karamihan ng mga bisita sa bahay nila ng gabing yun, sa tulong ni Jacinta ay tumakas siya at pumunta sa kusina at dumaan sa pinto papunta sa likod bahay. Nang makababa ng hagdan ay nagmamadali siyang naglakad palayo habang panay ang lingon sa paligid. Dr. Montes? Senyor Alejandro? Nasaan ka na? Senyorita, Oh, narito ako. Dr. Montes, hindi mo ba napabatid na hindi ka aya-aya sa isang dalagang gaya ko na naghahanda para pumasok sa kumbento ang makipagkita sa isang binatang kagaya mo? Ngunit pumarito ka pa rin.
ko lamang na paghintayin ka dito. Hindi yan magandang kaugalian. Bueno, babalik na ako sa loob. Sandali lamang, senyorita. May nais lamang akong ibigay sa iyo. Ano yun? Nanlaki ang mga mata ni Leonora nang mula sa gilid ng puno ay may kinuha itong 3 piraso ng rosas. Tinago niya ang ngiti sa likod ng pamaypay. Pagkatapos ay bahagyang tumalikod. Pigil na pigil sa kanyang nararamdaman sa mga sandaling yun. Muli siyang humarap kay Alejandro nang iabot nito ang 3 rosas na yun. Ipagpaumanin mo ang aking kapangasan, senyorita. Patawarin na rin nawa ako ng Panginoon sapagkat hindi ko mapigilan na hangaan ang kagandahan mo. At itong mga bulaklak na ito ay sumisimbolo ng matinding paghanga na nararamdaman ko para sa iyo. Salamat. Hindi ko mapigilan ang aking sarili, senyorita. Hayaan mong suyuin kita nang mas makilala pa kita. Ngunit Alejandro, ang paumanin, Dr. Montes, nakatakda na akong maging madre. Matagal na akong pinangako ng mama't papa sa simbahan. Maaaring ako ay nagiging makasarili sapagkat gusto kong baguhin ang iyong isipan. May mas magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo sa 4 na sulok ng biyateryo na iyon. Kasama ako. Isang sagradong lugar ang tinutukoy mo. Yun ang nais ng mama't papa. Hindi ko sila maaaring suwayin. Ngunit yun din ba ang tunay na nais ng puso mo? Ang maging madre? Ha? Oo. Yun din ang nais ko. May nakapagsabi na ba sa'yo na hindi ka magaling magkunwari? Ano yun? Narinig mo ba yun? Oo. Tunog na tila isang mabangis na hayop. Madre Mia, tila may mabangis na hayop nga sa paligid. Dito ka lamang sa aking likuran, senyorita. Mahigpit na hinawakan ni Alejandro ang kanyang baston at patuloy silang nakiramdam. Sa takot naman ni Leonora ay napahawak siya sa damit ng binata. Ilang sandali pa, bigla silang napalingon nang sa di kalayuan, sa gitna ng dilim, ay may isang pares na mga nanlilisik na mata ang nakita ni Leonora at Alejandro. Napaatres sila sa takot at gulat nang ang mga pares ng mga mata na yon ay bahagyang lumabas sa likod ng puno. Dahil ang naaninig nilang katawan nito ay kahalintulad sa tao, ngunit ang mukha ay mas masahol pa sa isang mabangis na hayop. Por Diyos por Santo, Alejandro, anong ilalang na yun? Isang halimaw! Alagad ng dyablo! Biglang umalis ang nilalang na yon nang marinig ang malakas na pito mula sa parating na mga gwardiya sibil. Mula doon ay narinig nila na nagkakagulo ang mga ito na tila ba may hinahabol. Dahil doon ay nagtataka na nagkatinginan ng dalawa. Ang mabuti pa ay bumalik ka sa loob. Ako'y mauuna na rin. Sige, mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Hanggang sa muli nating pagkikita, senyorita. Siya nga pala. Maaari ko bang itanong kung sino ang madring nangangalaga sa'yo? Si Madre Cursita. Bakit? Wala naman. Basta mag-iingat ka sa mga taong nasa paligid mo. Ipangako mo sa akin na panatilihin mong ligtas ka sa tuwing ikaw ay nasa biyateryo. Hindi lahat ng naroon ay alagad ng Diyos. Ang iba ay magaling lamang magbalat kayo. Anong ibig mong ipahiwatig? Sige na, senyorita. At baka hanapin ka na sa loob. Mula sa bahay ng kanyang pasyente ay naglakad si Alejandro palabas ng kakahuyan. Malapit na siya sa klinika nang matanaw niya ang kumpulan ng mga tao sa isang bakanting lote na puro matataas na talahib. Naroon ang mga gwardiya sibil, ang ilang mga opisyal ng bayan at ang praile, si Padre Ignacio. Don Gonzalo, Padre. Buenos dias. Oh, Dr. Montes. Mabutit narito ka na. Ano hong kaguluhan ito? Kaya natigdan mo.
Isang nakaririmarim na pangyayari na dudulot ng takot sa mga taga de la Sierra. Nang silipin ni Alejandro ang pinapaligiran ng mga gwardiya sibil, napaatras siya sa gulat. Sabay takip ng kanyang ilong nang makita ang bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang katawan mula dibdib hanggang tiyan at wala nang laman loob. Ang mga mata nito ay dilat at nakatirik. ¡Qué barbaridad! Sinong walang pusong gumawa nito? Sa tingin mo, Doktor, ilang oras na siyang patay? Sa tingin ko'y lagpas 10 oras na. Nahanap na ba kung sino ang pumatay? Hindi pa. Nakakalungkot. Anong klaseng demonyo ang kayang gumawa ng ganito? Hindi ka dapat malungkot sa mga gaya niya, Doktor. Dahil isa lamang siyang indio, isang alipin, utusan. Walang halaga ang mga ganyang mababang uri ng tao. Ang dapat nga riyan ay tinatapo na. Lihim daw na kinuyom ni Alejandro ang kanyang kamao dahil sa mga sinabi ni Don Gonzalo. Nagpuyos ang kanyang damdamin dahil sa lantarang pangmamaliit nito sa mga Indio. Kung hindi lamang ito kabesa de barangay at ama ni Leonora, baka agad nitong nasuntok ang mata pobreng Don. Isa pa'y naroon si Fraile Ignacio. Isang utos lang nito ay kaya na siyang ipahuli sa mga gwardiya sibil at dalhin sa kwartel. Noong panahon ng mga Kastila, ang mga praile o pare ay malakas ang impluwensya o kapangyarihan sa lipunan. Mas mataas na nadihamak sa mga opisyal ng gobyerno. Isang maling salita ay pwede nilang ipahuli ang kahit sino sa mga gwardiya sibil. Kaya walang nagawa si Alejandro kundi ang tumahimik na lang. Napalingon na lang si Alejandro nang tawagin ni Don Gonzalo ang mga gwardiya sibil. Hoy! Iligpit niyo ang kalat na yan! Pronto! Don Gonzalo, kumusta na ang pakiramdam ninyo? Mukhang malakas na ang pangangatawan ninyo. Oo, Doktor. Maraming salamat. At napakagaling niyong manggagamot. Alagaan ninyong mabuti ang inyong sarili. Batid niyo naman na muling mag-aalala sa inyo sa Senyorita Leonora. Ang batang yun ay sadyang maalalahanin. Bueno, mauuna na po ako. Habang naglalakad si Alejandro ay hindi pa rin mawala ang lihim na galit niya sa Don at ang sinabi nito laban sa mga Indio. Hanggang sa bigla niyang naalala ang kakaibang nilalang na nakita nilang dalawa ni Leonora noong gabing nagtagpo sila sa likod bahay. Bigla siyang lumingon muli at nakitang sinasakay na sa likod ng karitela na may takip na parang hinabing mga dayami. Hindi kaya. Naalala ko pa, Madam Venus. Kahit na 10 taong gulang pa lang ako noon, hindi ko magawang bitawan ang diary na yon. Mula gabi hanggang kinabukasan ng hapon, sa halip na makipaglaro sa mga kaibigan, wala akong ginawa kundi ang basahin yon. Hanggang sa lapitan ako ni Lola, dala ang merienda. Abigail, tigilan mo muna yan at magmerienda ka. Kagabi mo pa hawak yan. Lola, ano po yung Indio? Yun ang tawag dati sa mga taong purong Pilipino. Sila ay karaniwang hindi kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ang mga ginagalang at mayayaman noon, sila ang mga mestizo o yung may mga lahing Espanyol. Itinuturing na nasa natatanging sektor ng lipunan. Ngunit ang higit na mas mataas kaysa sa mga mestizo ay yung mga purong Espanyol. Parang ang hirap naman po ng buhay nun. Totoo yan, Apo. Kaya mapalad ka na hindi ka ipinanganak noong panahon ng mga Kastila. Oh, ano pa ang sinulat ni Lola Leonora dyan sa diary niya? Basahin nga natin. Ika-20 araw ng Pebrero, taong 1886. Sa paglipas ng mga araw, hindi nawala sa isipan ko si Alejandro.
Matapos ang lihim naming pag-uusap, ginugulo niya ang isipan ko. Nagpupuyos ang aking damdamin dahil wala akong laya na ipahayag ang totoong nararamdaman ko. Isang paglabag sa sinumpaang doktrina ng aking mama na umibig ang dalagang magmamadre sa isang binata. Sandali, pag-ibig? Tunay nga bang pag-ibig na ito? Tiyatot kay layo na nang nalalakbay ng iyong isip ni amiga. Oh, Jacinta, nariyan ka pala. Halos mag-iisang minuto na ako narito, ngunit wala kasi yung sarili. Napapatid ko na may bumabagabag sa'yo. Si Alejandro ba? Shh! Baka marinig ka ni Madre Corsita. Oo, tama ka. Siya ang gumugulo sa aking isipan. Jacinta, hindi ko siya malimot. Nais ko siyang makitang muli. Ngunit paano? Lagi nakabansin. Senyorita Leonora, ano't narito pa rin kayo at naguhuntahan? Malapit nang magsimula ang klase. Pumarito na kayo. Si Madre Corsita. Siya nga pala. Nais ka makausap ni Padre Ignacio. Si Padre Ignacio? Por kay Madre Corsita? May nangyari ba? Marahil ay tungkol ito sa nangyari kaninang umaga. May natagpuan daw na bangkay ng isang Indio. Hiniwa ang katawan mula dibdib hanggang tiyan at wala nang laman loob. Madre de Diyos! Sino daw itong kaawa-awang ito? Isang Indio. Ngunit walang makakapagpaliwanag kung ano o sino ang pumaslang sa pobre, sapagkat ngayon lamang nangyari ito dito sa De La Sierra. Kay horror! Sige na't humayo na kayo. Si Madre Corsita. Mula sa loob ng silid-gawaan o ang silid kung saan ginagawa ang mga sining, pananahi at edukasyon, lumabas si Leonora kasama si Jacinta matapos ang kanilang klase. Paliko na sila sa pasilyo nang tawagin siya ni Madre Corsita. Senyorita Leonora, naghihintay si Padre Ignacio sa kapilya. Si Madre Corsita. Mula doon ay kumaliwa kami sa kabilang pasilyo papunta sa kapilya. Nang makarating sila doon, nabutan nila doon na kausap ni Padre Ignacio ang iba pang mga madre. Agad itong ngumiti at tumenyas na maghintay saglit, kaya tumayo lamang sila sa di kalayuan. Padre Ignacio, narito na ako sa Senyorita Leonora. Oh, Leonora, sige. Iwan mo na muna kami, Cruzita. Si Padre. Buenos dias, Padre Ignacio. Buenos dias, Sia. ¿Cómo estás? Muy bien, Padre. Mukhang ang maganda ang kalagayan mo dito sa Beaterio. Nais niyo raw akong makausap? Oo. Gusto ko lang kumustahin ang dalagang anak ng mabuti kong kaibigan na namumuno sa bayan na ito. Kumusta naman ang pananatili mo rito, Iya? Mabuti naman po, Padre. Napakabuti sa akin ng mga madre dito. Lalo na si Madre Corsita. Para na po ako maitiya sa kanyang katauhan. Mabuti naman kung ganoon. Ngunit ako lamang ay labis na nagugulumihanan kung bakit ang isang magandang dalaga na gaya mo ay sinasayang ang oras at panahon niya para magmadre. Ho? Padre, hindi ko labis na maunawaan ang inyong sinasabi. Huwag mo sanang masamahin ang aking sinabi. Bilang kura paroko ng bayan na ito, isang pribileyo na ialay ang buhay mo sa pagsisilbi sa simbahan. Nakatitiyak ako na nalulugod ng ating Panginoon. Ngunit wala ka bang ibang pangarap? Ang katotohanan po, Padre, tanging lang mama at papa lamang ang may nais na ako'y magmadre. Ngunit kung ako ang iyong tatanungin, simple lamang ho ang aking pangarap. Ang makilalang binatang aking iibigin at magkaroon ng isang masayang pamilya. Sinubukan mo na bang sabihin yan sa kanila? Opo, ngunit ayaw makinig ni mama. Kilala niyo naman ho yun. Walang makakabali sa kanyang salita. Oo.
Kahanga-hanga ang pagiging masunurin mo sa iyong mga magulang, Iha. Nagawa mong isakripisyo ang sarili mong kapakanan para sa pangarap nila sa iyo. Ngunit, mahalaga rin na kung papasok ka sa kumbento, ay buo ang loob mo. At hindi dahil napipilitan ka lamang. Salamat po sa inyong malasakit, Padre Ignacio. Ngunit marahil, kilala niyo naman ang mga magulang ko, lalo ng mama. Mahirap paliwanagan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay bumalik na si Leonora sa kanyang silid. Nang pumasok siya doon, maya-maya lang ay nagmamadaling dumating si Jacinta. Tumingin muna ito sa paligid bago sinarado ang pinto. Jacinta? Ano to, mahangos ka riyan? Hindi ka maniniwala sa nangyaring, Leonora. Anong ibig mong sabihin? Kanina na umalis kayo ni Madre Cruzita, tinawag ako sa labas ni Madre Superiora at naghihintay daw sa labas ang aking pinsan. Nagtataka ako dahil nasa malayong lugar nakatira mga pinsan ko, kaya naman lumabas ako. At hindi ka maniniwala kung sino ang nagpakilala ang pinsan ko. Sino? Si Alejandro. Ano? Heto, may lihim siyang pinapabigay para sa'yo. Mamaya lalabas tayo. Ako nang bahalang gumawa ng dahilan kay Mother Cruzita. Babalikan kita mamaya. Sige. Mahal kong Leonora, naway nasa mabuti kang kalagayan kapag natanggap mo ang liham na ito. Ipagpatawad mo kung masyado akong naging pangahas. Kinailangan kong gumawa ng paraan upang ikaw ang muli kong masilayan. Sapagkat hindi ako matahimik sa kakaisip ko sa iyo. Mamaya sa bayan, maghihintay ako. Sumama ka kay Jacinta at siya nang bahala. Panginoon, gabayan niyo po ako. Hindi ko mawari kung tama bang nararamdaman kong ito para sa isang estrangherong doktor na ito. Hindi ko mawari kung anong pumasok sa aking isipan at sumama ako kay Jacinta. Kay lakas ng kabog ng aking dibdib, puno ako ng pangamba na baka mahuli kami. Ngunit sa kabila nito, may lihim na pananabik ang aking puso na muling masilayan ang maamo at makisig na mukha ni Alejandro. Nang magkaroon ng libreng oras si Leonora at Jacinta sa Beaterio, ay pinayagan silang lumabas ni Madre Cruzita. Habang naglalakad ay panay ang lingon nila sa paligid, hanggang sa dinala siya ng kaibigan sa isang tindahan ng mga abaniko. Nagulat siya nang may humawak sa kanyang siko. Agad daw ngumiti si Leonora nang makita si Alejandro na lihim sumenyas. Sumunod siya dito nang masiguro na hindi niya kilala ang mga tao sa paligid at dinala siya ni Alejandro sa likod ng tindahan. Dr. Montes, ano bang kapangasan nito? Alejandro, sinabi ko na sa iyo na mas nais kong tawagin mo ako sa aking pangalan. Sa ganoong paraan, ay ramdam ko na mas malapit na tayo sa isa't isa. Kailan lamang tayo nagkakilala? Senyorita, wala sa haba ng panahon ng pagkakakilala ang tunay na pag-ibig. Sapagkat kapag ikay tinamaan nito, ay tiyak na hindi siya mawawala sa iyong isipan. At ganoon ang nangyayari sa akin, Leonora. Kapag hindi ako nanggagamot, ay bumabalik sa iyo ang aking isipan. Sadyang nabihag ako ng iyong karikitan. Pakiramdam ko ay masisiraan na ako ng bait. Ngunit Alejandro, hindi maaari ito. Alam mo naman. Hindi mo ba ako gusto? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Kahit konti lamang? Ha? Gusto din. Siya nga. Aba, huwag ka munang magsiyarihan, Ginoong. Kailangan mo pa rin akong suyuin. Makakaasa ka, senyorita. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakakamit ang matamis mong oo. Ngunit paano mo magpapa? Handa kong ipaglaban ka hanggang sa kamatayan, Leonora.
Maaari mo ba akong bigyan ng sapat na panahon upang pag-isipan itong mabuti? Sige, handa naman ako maghintay sa'yo. Leonora, kailangan na natin bumalik sa Beaterio. Ang paalam ko kay Mother Cruzita, sandali lamang tayo. Sige, susunod na ako. Kailangan na namin umalis. Gagawa na lamang ako muli ng paraan upang tayo magkita muli. Sige, Siya nga pala, tanggapin mo ang munti kong handog sa'yo. Isang abaniko na babagay sa isang dalagang marilag at mayumi katulad mo. gracias Alejandro. Mamayang gabi ay kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka doon sa loob ng Beaterio. Kapag kumagat ang dilim, ay wag na wag kang lalabas ng iyong silid. Lalong wag na wag kang lalabas ng Beaterio. Ako'y may nakahuntahan na matandang Indio. Ayon sa kanya, aswang daw ang tawag sa mga nilalang na pumapatay at kumakain ng tao. Sila daw ay kampo ng demonyo at sadyang mabagsik at mas lalong malakas ang kanilang kapangyarihan sa tuwing kabilugan ng buwan. Tiyak na sasalakay na naman sila. Tatandaan ko ang nabiling mo. Sige na, umayo na kayo ni Jacinta. Adios, mi amor. Ayon kay Lola Marta, ang kwento daw sa kanya ni Lola Leonora ay para daw lumutang sa hangin ng mga paa niya sa kilig at saya nang tawagin siyang mi amor o mahal ko ni Alejandro sa unang pagkakataon. Dala ang regalo nitong abaniko ay bumalik ang dalawang dalaga sa Beaterio. Kinagabihan, hindi magawang itanggi ni Leonora ang sayang nararamdaman matapos ng muli nilang pagkikita ni Alejandro at nagpahayag ng damdamin nito sa kanya. Dahil doon ay hindi siya dalawin ng antok. Walang ginawa kung hindi ang titigan at paglaruan ng abaniko. Sadyang tinatakasan ka na nga yata ng bait, Leonora. Umingiti ka ng mag-isa habang kausap mo ang isang abaniko. Ano yan? Bumangon si Leonora nang marinig ang malakas na tunog na tila may mga gamit na nahulog at nabasag. Hindi na dapat niya yun papansinin nang sunod naman niyang narinig ay ang alingaw-ngaw ng iyak ng kung sino mula sa labas. Tila yata kahalintulad ng tinig ni Madre Cruzita. Dahil sa pag-aalala sa madring malapit sa kanya, ay bumangon si Leonora at bumaba sa kama. Tinuot niya ang kanyang tapis sa bewang at binalabal sa kanyang balikat ang panyuwelong ginagamit sa panalangin. Matapos yun ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nang sumilip sa labas si Leonora, ay mas lalo lang lumakas ang tinig ni Madre Cruzita habang umiiyak. Dahil sa pag-aalala, ay madaling kinuha ni Leonora ang lampara at lumabas ng silid. Madre Cruzita? Nasaan ka? Madre Cruzita? Pinabaybay ni Leonora ang madilim at mahabang pasilyo na yon. Habang palayo ng palayo sa kanyang silid, ay siya namang mas lumakas ang tinig ng babaeng umiiyak. At habang mas lumalapit siya, ay mas tumitindi ang pangingilabot na nararamdaman ni Leonora. ¿Dónde estás, Madre Cruzita? Perdóname, Señor. Patawarin mo ko, Panginoon. Hanggang sa makarating siya sa unang palapag at dalhin si Leonora ng tinig ng babae sa kapilya. Ngunit habang palapit siya doon, ang pamilyar na tinig ng isang babae ay napalitan ng nakakakilabot at pamilyar na anghel ng aswang. Nang sumilip sa kapilya, natakpan ni Leonora ang kanyang bibig nang masaksihan ang anino ng isang babae. Hindi niya nakita ang mukha nito at unti-unting nagiging aswang kasabay ng biglang pagtunog ng kampana. Perdóname, Señor. Perdóname. Madre de Diyos! Isang kampo ng diablo! Aswang! Narito na pala ang unang hapunan ko sa gabi nito. Diyos ko! Saklolo! Mabilis siyang tumakbo palayo habang mabilis namang humabol ang aswang. Puno ng takot at pangamba ang damdamin ni Leonora habang nakikipaghabulan siya sa isang aswang.
Mabilis siyang umakyat ng hagdan, ngunit nasa gitna pa lang siya nang mahawakan nito ang kanyang paa. Saklolo! Jacinta! Madre Cosita! Saklolo! Hinila ng aswang ang kanyang paa at mas lalong nang hilakbot si Leonora nang tamaan ng ilaw mula sa hawak niyang lampara ang mukha ng aswang. Parang kaharap niya ang demonyo. Nakakatakot ang itsura nito, lalo na ang malalaki at bilog nitong mata. Ibigin mo sa akin ang katawan mo. Walang darating na tulong para sa'yo. Por favor, pakawalan mo ako! Ngayong gabi ay tiyak ng kabatayan mo. Ama namin, sumasalangit ka! Sambahin ang ngalan mo! Mapasamin ang kaharian mo! Sa ngalan ng Panginoong Yeso Kristo! Lumayo ka! Malakas na pinukpok ni Leonora ng hawak niyang lampara ang ulo ng aswang. Pagkatapos ay pinaso ang braso nito. Nang mabitawan siya nito ay saka pa lang nagtatakbo paakyat. Biglang napahiga sa sahig si Leonora. Nang mula sa likod ay nahablot ng aswang ang kanyang mahabang buhok. Takot at umiiyak na sinakal siya nito. Pagkatapos, biglang kinalamot ang kanyang braso. Sa kanyang isip ay patuloy na nagdasal si Leonora habang pilit siyang hinihila ng aswang. Hanggang mula sa likod, si Jacinta at ang iba pang madre na naroon ay binato ang aswang ng asin. Binitawan nito si Leonora. Pagkatapos ay tumakbo papunta sa dulo ng pasilyo at tumalon palabas ng bintana. Leonora! Madre Mia! May sugat ka! Puntahan niyo si Dr. Montes! Madali kayo! Dahil sa mga nangyari sa Beaterio, ay pinauwi muna ang mga dalagang namamalagi doon. Una na doon ay si Leonora na nagtamo ng sugat sa braso. Nang gabing yon ay humahangos na dumating si Alejandro at agad ginamot si Leonora. Dr. Montes, kumusta na po ang kalagayan ng anak ko? Ligtas na ho si Leonora. Mabuti na lamang at hindi nagsayang ng sandali ang mga tao sa Beaterio at tinawag agad ako. May balita na ba kung anong klaseng nilalang ang nagtangkang kumuha kay Leonora? Aswang po, Doña Fernanda. Aswang! Batid ko na bilang isang manggagamot ay hindi ako dapat naniniwala sa ganito. Ngunit nasaksihan mismo ng aking mga mata. Dalawa ang gumagalang halimaw dito sa bayan natin. At ang sumalakay kay Leonora ay malamang ang babaeng nakita ko na ginawang aswang. Ano bang nangyayari dito sa ating bayan? Bakit bigla'y binalot ng mga kababalaghan? Mama, may nais pa ho akong itanong kay Dr. Montes. Maaari ko ho ba siyang makausap ng kami lamang? Sige. Nang makaalis sa mga magulang ni Leonora at naiwan sila ni Alejandro, naupo ito muli sa silya sa tabi ng kama. Bago hawakan ng kamay ng dalaga, ay siniguro muna nito na walang nakasilip sa pinto. Mahal ko, kung nababatid mo lamang ang labis na takot na aking naramdaman nang malaman ko ang nangyari, hindi ba't pinalaan na kita na huwag kang lalabas ng iyong silid pagkagat ng dilim? Humihingi ako ng paumanhin kung pinag-alalaman kita. Hindi ko nalimot ang iyong paalala. Ngunit narinig ko si Madre Cosita na umiiyak. Labis ako nag-alala para sa kanya, kaya lumabas ako. Sa kapilya, doon ko narinig ang kanyang tinig. Ngunit sa halip na siyang nakita ko, isang babae naging halimaw ang nakita ko. Madilim, kaya naman hindi ko nakita kung sinong nasa loob. Si Madre Cosita, naroon sa kapilya? Wala. Maaari nagkamali ako at inakala na siyang tumatangis sa kapilya. Nasa na nga pala siya? Nasa Beaterio. Leonora, huwag ka nang bumalik doon. Hindi ligtas ang lugar na yun. Sinusubukan ko na kumbinsihin ng mama't papa.
Gagamitin ko ang nangyaring ito bilang dahilan upang hindi ko na ituloy ang pagmamadre. Sa mga susunod na araw, gagawa ko ng paraan upang mabisita kita rito. Hihintayin kita. Itong mga bulaklak dito sa Florera, galing ito sa akin. Sinabi ko na lamang sa mama mo na mula yan kay Jacinta at pinabibigay sa iyo. Salamat. Pinagabihan, mas mabuti na ang pakiramdam ni Leonora. Matapos kumain ay nagtungo na siya sa kanyang silid at doon nagbasa. Habang ang kanyang papa at si Felipe ay umiinom ng alak sa komedor o sa mesa. Dahil hindi pa inaantok, lumabas muna siya ng silid at naabutan na lang muna sa alak ang kanilang ama. Tila yata na parami na ang inom ng papa. Siya nga. Kilala mo naman si Don Gonzalo. Mahina uminom. Mag-iingat ka sa iyong kinikilos. Ngayong narito ka na sa bahay. Kung hindi ako alerto kanina nahuli na kayo ng mama na magkahawak kamay ni Dr. Montes. Shh! Hinaan mo yung boses at baka marinig ka ng mama't papa. Sinabi ko na nga sa iyo na lasing na ang papa at si mama ay nasa baba. Umamin ka sa akin. Nobyo mo na ba si Alejandro? Hindi pa. Ngunit iniibig ko siya. Masugid niya akong sinusuyo. Nais niya sanang formal na umakyat ng ligaw dito sa bahay. Ngunit tsaka hindi papayag ang mama't papa. Kung totoo ang kanyang pagmamahal sa iyo, ipaglalaban ka niya. Sige, ipapasok ko na sa silid ang papa. Nang makapasok ang dalawa, dumungaw sa bintana si Leonora at nagmasid sa paligid. Sandaling dinama ang malamig na hangin. Natigilan siya nang tumingala sa langit at nakitang bilog pa rin ang buwan. Nang maalala ang aswang ay bigla siyang natigilan at naisip ang kanyang ina. Nagmadali si Leonora na sinarado ang mga bintana pagkatapos ay pumanaog upang tawagin ang kanyang ina para pabalikin na sa loob. Ngunit nang makarating sa ibaba ay wala ito doon. Ang kanilang mga utusan ay nagpapahinga na rin. Hanggang sa di kalayuan ay nakita niya ang kanyang ina. May hawak na lampara at naglalakad palayo na para bang nagmamadali. Mama? Saan pupunta yon? Mama! Sa halip na huminto si Doña Fernanda ay sumakay pa ito ng kalesa na tila ba sadyang naghihintay sa kanya. Dahil sa pag-aalala sa kanyang ina at sa posibleng pag-atake ng aswang, nagmamadaling umakyat si Leonora para masabihan agad si Felipe. Kakatok pa lang sana siya sa pinto ng matigilan at makitang bahagyang bukas yun. Napakunot noo si Leonora nang sumilip siya at makitang nakaupo sa gilid ng kama si Felipe at tila nakahawak sa batok nito ang kamay ng kanyang ama. Bukod doon ay parang napakalapit ng mukha ng dalawa sa isa't isa. Felipe? Oh, Leonora. Nang tumayo ito ay nakita niyang tulog na tulog ang kanyang ama at may hawak na bimpo si Felipe. Kinuha nito ang planggana kung saan nilagay nito ang bimpo bago lumabas ng kwarto. Felipe, ang mama, nakita kong lumabas at sumakay ng kalesa. Nagpaalam siya kanina. Sasaglit daw sa kanyang amiga. Ang sumunod na eksena ay ayon na rin sa mismong salaysay ni Doña Fernanda kay Leonora. Habang binabagtas ang daan ay tahimik lang na nakasakay sa kalesa ang ginang. Sa paglipas ng bawat sandali ay puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ilang linggo na niya itong ginagawa. Dapat ay masanay na siya, ngunit sa tuwing sumasapit ang tinakdang oras, dala pa rin niya ang takot sa kanyang puso. Habang paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Bago siya makarating sa Beaterio, kailangan may dala na siyang alay para sa dalawa. Kung hindi, ay buhay niya ang mga nganib. Hanggang sa madaanan ni Doña Fernanda si Jacinta na naglalakad. Narding, ihinto mo.
Jacinta! Senyora, buenas noches. Malalim na ho ang gabi. Saan ang tungo niyo ng ganitong oras? May mahalaga lamang akong kakausapin. O ikaw, saan ang tungo mo? Uuwi na ho. Nanggaling po ako sa bahay ng aking tiya at nakipaghuntahan sa aking mga pinsan. Napasarap po kaya di na namin napansin ang paglipas ng oras. Oh, maaari mo ba akong samahan kahit sandali lamang? Si senyora. Salamat naman kung ganon. Halina't sumakay ka na dito. Naglakbay ang dalawa hanggang sa huminto sila sa likod ng beateryo. Bagay na pinagtaka ni Jacinta. Ngunit hindi daw ito kumibo. Sa halip ay tahimik lang na sumunod kay Doña Fernanda. Pagbaba nila ng kalesa ay pumasok sila sa pinto sa likod na noon lang daw nakita ni Jacinta. Tanong daw ito ng tanong, ngunit hindi ito sinasagot ng Donya. Nagsimula daw makaramdam ng kilabot si Jacinta nang baybayin nila ang madilim na pasilyo na yun. Senyora, bumalik na lamang ho tayo. Tiyak na hinahanap na ho ako ng aking mama. Sandali na lamang tayo. Ano ko ba itong lugar na to? Napakadilim at nakakatakot. Hindi na ulit sumagot pa ang ginang at pinagpatuloy nila ang paglalakad. Sa gilid ng mahabang pasilyo na yon ay may mga rehas na parang presidyo o kulungan. Ngunit walang kahit isang tao sa loob nito. Hanggang sa huminto sila sa isang pinto na pinakadulo ng pasilyo. Senyora Fernanda, ano ba talagang ginagawa natin dito sa Beaterio? At ano tong lugar na to? Hindi ko alam na may lihim na sinong pala sa ilalim ng gusaling ito. Darito sa loob si Madre Cruzita. Nakarating ang balita sa akin na may malubha daw siyang karamdaman. May nais daw siyang ihabilin sa iyo hinggil kay Leonora. Sige ho, halina't kausapin natin siya. Oo, bago tayo pumasok sa loob. Nais ko lamang sabihin na batid kong matagal na kayong lubos na magkaibigan ni Leonora. At labis ko yung pinagpapasalamat sa iyo. Wala hong anuman. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Nang buksan ni Jacinta ang pinto, bigla itong tinulak ni Doña Fernanda ng malakas at agad na hinawakan ng mahigpit ang pinto upang hindi ito makalabas. Senyora! Senyora, palabasin niyo ako dito! Senyora Fernanda, por favor! Aswang! Mga demonyo! Senyora! Senyora Fernanda, por favor! Saklolo! Senyora! Saklolo! Umaga, habang nasa komedor si Leonora at ang kanyang mga magulang at kapatid para kumain ng almusal, tahimik ang mga ito habang ang kanilang mga utusan ay nagsisilbi sa kanila ng mga pagkain. Mama, nakita kita kagabi na umalis. Tinatawag kita ngunit hindi man lamang kayo lumingon. Saan mo kayo nagtungo? Ako'y nagtungo lamang sa aking amiga. Sa susunod ay magpapaalam ka, Fernanda. Napapansin na rin kita. Madalas kang lumalabas ng 10 oras ng gabi. Baka naman, ikaw ay may kalaguyo na. Por Diyos por Santo, Gonzalo. Ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ka na nahiya sa mga anak mo? Wala akong kalaguyo. Leonora! Alejandro, ano tumahangos ka? Dr. Montes, may problema ba? Yun nga ang nagdala sa akin dito. Sapagat may isa na namang bangkay ang natagpuan sa Talayban. Ngayon ay hindi lang basta Indio, isang dalagang mestiza. Ano? Nakilala mo ba? Patawarin mo ko, Leonora. Ngunit, si Jacinta, siya ang nakitang walang buhay sa damuhan sa likod ng Beaterio. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lamang, Alejandro. Ipagpaumanhin mo. Dalhin mo ako sa kanya. Madali ka. Nagmadaling bumaba si Leonora at Alejandro. Kasunod si Felipe at ang kanyang mga magulang.
Nang makarating sa Beaterio, naabutan niyang nagiiyakan ng mga madre doon at eksaktong sakay na ng karetela ang katawan ni Jacinta na may tabing na. Umiiyak na pinigilan ni Leonora ang mga gwardya sibil. Un momento! Sa Los Ruegos, senyores! Pakiusap! Sandali lamang! Hayaan niyo ako makita siya! Leonora, huwag mo na siyang tingnan. Hindi! Nais ko lamang makita ang aking amiga. Bitiwan niyo ako! Uminahon ka! Jacinta! Jacinta! Leonora, baka hindi mo kayanin. Hindi! Kailangan ko makita si Jacinta! Senyores, por favor! Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ni Leonora ang takip sa ibabaw. Sabay hila nito paalis. Halos mawalan ng balanse ang dalaga nang tumambad sa kanyang harapan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang matalik na kaibigan. Wakwak mula dibdib pababa ng tiyan. Wala ng puso, maging ang ibang laman loob nito. Ang mga mata nito'y nakapikit at bakas ang tila mga natuyong luha. Nang muntik matumba, ay agad siyang naalalayan ni Alejandro at Felipe. Leonora, huminahon ka. Sinong may sala sa kalunos-lunos mong kamatayan? Sino? Leonora, kailangan na nilang kunin si Jacinta. Ang aking kaawa-awang kaibigan. Paano ka humantong sa ganito? Ano ang iyong ginawa at ipinataw sa'yo ang ganitong klaseng kamatayan? Hindi ka man lamang nagpaalam na lilisanin mo na ang mundong ito. Bakit ikaw pa, Jacinta? Lumipas pa ang ilang araw. Habang naroon siya sa kanilang bahay, ay patuloy ang kanyang lihim na pakikipagkita kay Alejandro. Dahil nalaman ni Felipe ang sikreto ng dalawa, naging daan yun upang maging magkaibigan ng dalawang Ginoo. Kaya naman sa gabing iyon, ay naimbitahan si Alejandro ni Felipe upang sa bahay maghapunan. Ngunit bago pumunta sa bahay, dapit hapon, nang lihim na namang magkita si Leonora at Alejandro. Ngayong gabi, sasabihin ko na kay Mama na hindi na ako magmabadre. Ngayon hindi na lamang ito tungkol sa ating dalawa, kung hindi dahil sa mga nangyayari dahil sa aswang. Sa wakas, natutuwa akong marinig yan mula sa'yo. Mahal na mahal kita at ayokong ikaw naman ang mapahamak. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Ngunit Alejandro, ako'y nababaghabag sa tuwing iisipin ko pa lamang ang maaaring sabihin ng Mama. Piyadong magagalit yun. Natural lamang na magalit siya. Ngunit kailangan mong manindigan. Naroon ako, hindi kita papabayaan. Ngayon wala na si Jacinta. Labis akong nangangamba na baka may mawala na naman sa aking mga mahal. Lalo na ikaw, Alejandro. Huwag mo akong alalahanin. Marunong akong makipaglaban. Ngunit may nais pala akong naisabihin sa'yo. Isang bahagi ng pagkatao ko na walang sino man ang nakakaalam bukod sa mga magulang ko. Nakikinig ako, Alejandro. Alam mo na ako ang anak ni Arsenio at Consuelo Montes, ang gobernador Silio. Oo, Ang katotohanan ay kinupkup lamang nila ako nung ako'y 10 taong gulang. Tinanggap at inaruga na parang tunay nilang anak. Hindi magkaroon ng anak ang mag-asawa. Noong panahon na yon, ay mas mahirap pa sa daga ang totoong mga magulang ko. 12 kaming magkakapatid at hindi nila alam kung paano kami bubuhayin. Kaya naman, pinaampun na lamang nila ako. Mula noon, ay dinala na nila ako sa Espanya at doon ako lumaki. Leonora, isa akong purong Indio. ano ngayon? Matatanggap mo ba ako? Walang halaga sa pag-ibig ang antas ng pamumuhay ng isang tao. Hindi mahalaga kung isa kang Indio o mestizo. Talaga? Tanggap mo ako? Oo naman. Minahal kita dahil sa iyong pagkatao. Ulitin mo kang sinabi mo. Mahal mo rin ako? Oo, Alejandro.
Hindi ko na kayang sikilin pa ang tunay kong nararamdaman. Mahal kita, Alejandro. Mi amor, walang pagsigla ng labis na kalagayahan sa aking puso. Asahan mo na hindi kita pababayaan at mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal din kita. Lumapit si Alejandro at hinalikan si Leonora sa labi. Saka nagyakap ng mahigpit ang dalawa. Matapos ang lihim na pagkikita, ay naunang umuwi si Leonora. Ilang sandali pa ay saka dumating sa kanilang bahay si Alejandro. Sumalo ito sa kanilang hapunan, nakipagkwentuhan, at pagkatapos ay nanatili pa doon habang nagiinuman si Don Gonzalo, Felipe at Alejandro. Kalaunan ay biglang dumating si Padre Ignacio at sumama sa kanilang inuman. Para sa bayan ng De La Sierra. Salud! Lord, kahanga-hanga ang ginawa mo para sa bahay na ito, Don Gonzalo. Maina! Salamat po, Padre Ignacio. Umaasa ako na mahuhuli sa lalong madaling panahon ang mga aswang na pumapaslang ng mga tao rito. Yun din ho ang aming nais. Kaya palagi ako nakikipag-ugnayan sa Gobernador Silio hinggil sa suliranin natin ito. Siya nga po. Ang papa ay labis na nababahala sa mga pangyayari dito sa ating bayan. Mas labis na kahaga-haga ang iyong ama, Alejandro. May nakarating sa aking balita noon na may isa siyang Indio na tinulungan. Ang balita ko'y ang pobre ay inalipusta at minaltrato ng kanyang mga amo. Minaltrato at ginutom at hinayaan na mamatay. Ke barbaridad. Naalala ko na ho. Minsan na itong naikwento ng mga sa akin nung ako'y nasa Espanya pa lamang. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang mga gaya nila. Naalala ko na ang kanyang pangalan ng pobre. Pedro Domingo. Pedro Domingo? Isang Indio? Fraile Ignacio? Ang mga mababang uri ng tao na gaya ng Indio na yon ay hindi na dapat pagbigyan ng atensyon. Mga utusan lamang sila. Leonora Iha! Ben Aki! Si Mama? Magpaalam ka na sa ating mga bisita. Kailangan mo nang magpahinga sapagkat bukas ay magbabalik ka na sa bioteryo. Mama? Matapos ang pagkamatay ni Jacinta dahil sa aswang at nang makapasok doon ang kampo ng Diablo na ito, sa tingin ko ay hindi naligtas pa doon. Anong ibig mo sabihin, Leonora? At makailang beses ko po itong pinagnilay-nilayan, Mama. Nais ko po sanang sabihin na hindi ko na ho itutuloy ang pagpasok sa kumbento. Ano? Hindi na ho ako magmamadre. Hindi ito maaari, Leonora. Huwag mo kaming pahiyain ng papa mo sa mga bisita. Ano na namang kalukuhan nito, ha, Leonora? Hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa buhay na nais ninyo para sa akin. Ikaw, Mama, ang may pangarap na maging madre at hindi ako. Sinubukan ko na sundin kayo. Ngunit daig ko pa ang isinakdal ng walang sala. Daig ko pang nasa loob ng pigitan. Walang laya na maging masaya. Leonora! Isa itong kalapastanganan. Patawad, Mama. Ngunit ako po ay umiibig na. Ano ka mo? Sir Vergüenza! Tama na ho. Natahimik ang lahat nang lumayo si Alejandro at tumayo sa tabi ni Leonora. Hinawakan ng kamay nito at matapang na humarap sa mga magulang ng dalaga. Habang nagkakagulo doon sa bahay ng mga De La Vega, walang nakapansin na umalis na si Padre Ignacio. Ako ang lalaking iniibig ni Leonora. Ikaw? Ako ho ang kanyang nobyo. Ikaw ang lalaking lumason sa isip ng anak ko. Nagkakamali ho kayo. Walang kasalanan si Alejandro, Mama. Bago ko pa man siya makilala, ilabag na sa aking pusong nais ninyo para sa akin. Nagkataon lamang na nakilala ko siya. At agad kaming umibig sa isa't isa. Nakahanda ho akong pakasalan si Leonora. Anumang oras. Hoy, lalaki! Pinagpapasensyahan lamang kita dahil sa gobernador, kaya nakikisama ko sa iyo. Ha, kala mo ba hindi ko alam? Ikaw ay hindi nila tunay na anak?
Ikaw ay anak ng isang Indio, isang herbularyo, isang buho na gumagamit ng kapangyarihang itim, isang ire at pagano, sumusuway sa batas ng simbahan. Papa, tama na! Huwag niyong hamakin ang pagkatao ni Alejandro. Walang halaga sa akin kung anong antas ng pamilyang pinagmulan niya. Mabuti siya at tunay na anak ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya't sino kayo para hamakin siya? Maaaring mahirap lamang ang pamilyang nagpanganak sa akin. Ngunit ipinagmamalaki ko sila sapagkat mabuti silang tao. Hindi ko ho kayo papatulan sapagkat anak kayo ng babaeng mahal ko. Papa, tama na. Baka makarating ito sa Gobernador Silo at tiyak na mananagot kayo. Wala akong pakialam! Makinig ka sa akin, Leonora. Magpapatuloy ka sa pagmamadre. At lalayuan mo ang Indiyong yan. Hindi ko hayaan na sirain yung gaya mo ang pangarap namin. Di yata't sa tagal ng panahon na namalagi ako sa Bieterio, hindi ko pala kilala ang aking mga magulang. O sadyang magaling lamang kayo magbalat kayo, sapagkat hindi kayo ang kinalakhan kong mga magulang, na inakala ko na mabait at mapagmahal. Anak, Kinahihiya ko kayo. Kinahihiya ko na anak ako ng mga mata pobreng gaya nyo. lapastangan! Patawad, Mama. Kung hindi ko man natupad ang mga pangarap nyo. Dalangin ko po na dumating ang takdang panahon upang matanggap ninyo ang pag-iibigan namin. Sasama na ako sa iyo, Alejandro. Halika sa bahay at ipapakilala kita sa mama at papa. Ay, hindi! Hindi! Hindi ka aalis na... Aswang! Mahigpit na hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Leonora. Nang matigilan sila na nakasampan na sa bintana ang aswang. Hindi isa, kung hindi dalawang aswang. Nagtakbuhan ang mga utosan nila at nagtago sa mga silid. Nang akmang tatakbo si Don Gonzalo at Felipe, ay mabilis tumalon ng isang aswang at humarang sa kanilang daan. Alejandro! Kahit anong mangyari, manatili ka lamang sa likod. Kung sakaling makalapit isa man sa kanila, tumakbo ka sa silid at ikandado mo ito. Natatakot ako. Kailangan ko ng lakas at tapang mo ngayon, gaya ng gabing sinugod ka nila sa Bieterio. Gonzalo! Halos sabay na tumalon ang dalawang aswang. Ang isa ay sumugod kay Gonzalo na mabilis na nahampas ng silya ni Felipe. Ang isa namang aswang ay sumugod kay Alejandro. Agad na iharang nito ang sarili kay Leonora. Sabay hataw ng malakas sa aswang gamit ang baston nito nang sumugod sa kanila. Matapos yun ay umikot sila hanggang sa makalapit sa mesa. Bigla nitong dinampot ang maliit na bread knife at mabilis iyong itinarak sa dibdib ng aswang. Hindi ninyo ako matatakot! Iniwan ni Alejandro sa isang sulok si Leonora at nagpahabol sa aswang. Nang maabutan siya nito at agad na sinakal ng mahigpit sa leeg. Pagkatapos ay tinulak papunta sa bintana hanggang sa halos kalahati ng katawan nito ang nakalabas doon. Isang maling galaw o isang tulak lang ng aswang ay tsak na mahuhulog mula sa bintana si Alejandro. Ngunit mabilis niyang nasaksak ang aswang sa tagiliran ng 2 beses. Habang si Leonora ay lakas loob na dinumpot ang isang mamahaling florera at binasag yun sa ulo ng aswang. Hanggang sa naalala ni Leonora ang kwintas niyang may palawit na krus na mula at binendisyonan pa sa Espanya. Ito rin ang kwintas na nagpalayas sa aswang doon sa Bieterio. Regalo ito sa kanya ni Jacinta noong nakaraan niyang kaarawan. Tinubad niya yun at lakas loob na dinikit sa noo ng aswang. Malakas itong umangil, sabay saksak ulit ni Alejandro sa dibdib nito. Sa ngalan ni Jesucristo! Lumayas ka sa pamamahay na to! Tama na! Hanggang dito na lamang ang pagpapanggap mo na isa kang alagad ng Diyos, Madre Cruzita! Hindi na ako makakapayag na muli mong masaktan pa si Leonora! Madre Cruzita! Ikaw ang pumaslang kay Jacinta! Sa halip na sumagot ay bigla itong tumalon palabas ng bintana, saka tumakbo palayo habang tila iika-ika at nanghihina. Napalingon ng dalawa nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Don Gonzalo. Nakita na lang nila na nakahandusay si Felipe sa sahig habang halos sumisiksik sa sulok ang kanyang ama.
Makaawa ko, huwag mo akong sasaktan. Tama bang narinig ko? Ang matayog at mataas ang tingin sa kanyang sarili na kabesa de barangay. Narito at nakalugod sa harap ko at nagmamakaawa. Ginoo, ako'y nakikiusap sa inyo. Huwag po ninyo kaming sasaktan. Siya nga! Nais mong buhayin ko itong ama mo. Papa! Nais din kaya niyang mabuhay kapag nalaman ng lahat ang kanyang lihim. Anong lihim? Huwag! Huwag po ninyo ako sasaktan! Napasigaw ng malakas si Doña Fernanda nang biglang hablutin ng aswang ang kanyang baba at mahigpit yung hinawakan. Mula sa kinatatayuan ni Leonora ay naging saksi siya sa halos walang kulay na mukha nito dahil sa labis na takot. Senyora! Senyora Fernanda de la Vega! Ikaw na! Pinakamagaling! Ang pinakabanal! Walang bahid tugis at kagalang-galang sa bayan na ito! Sayang lamang ang lahat ng iyong pagkukunwari! Kung sa uli ay mistulang alikabok, natatakayin ng hangin ang lahat ng iyong pinaghirapan. Sa susunod na pagkikita natin, yun na ang katapusan ninyo at ang araw ng paniningil ko. Muli kong nilipat ang diary sa susunod na pahina. Pero bago ko basahin ang sinulat ni Lola Leonora, ay tumingin muna ulit ako kay Lola Marta na sa mga sandaling yon ay umiinom ng tsaa. Hala, Lola! Ano po ba yung lihim ni Don Gonzalo? Malalaman mo sa mga susunod na pahina. Pagkaraang mabunyag sa lahat ang aming ugnayan ni Alejandro, naghari ang katahimikan sa aming tahanan. Ramdam ko ang pagpupuyos ng kanilang damdamin laban sa akin. Oo, maaaring nasaktan sila sa aking naging pasya. Maaaring pasyado akong makasarili. Subalit kailangan kong manindigan sa pasyang aking napili. Minsan, matapos ang aking novena, hindi ko mapigil na magtanong sa may kapal. Kasalanan ba, Panginoon? Kung ngayon ay ang tunay na nais ng aking puso, ang aking didinggin, at hindi ang kung anumang ipinag-uutos ng aking mga magulang. Kasalanan ba kung dinggin ko naman ang sarili kong kaligayahan? Kinabukasan, mula sa silid ay lumabas si Leonora. Ang dati umagang masaya at magaan at kadalasan ay nauwi sa huntahan sa pagkainan. Ngayon ay mabigat at puno ng katahimikan. Naabutan niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng bintana at umiinom ng tsaa. Malungkot, tahimik at halatang galit. Mama, maaari ko ba kayong makausap? Noong dalaga pa ako, wala ko ibang nais kung hindi igugol ko ang aking panahon sa pagsisilbi sa Diyos at maging madre. Ngunit ipinagkasundo ako ng aking mga magulang sa papabo. Matutupad na sana ang pangarap ko sa pamamagitan mo. Subalit sinira mo lahat ng yon at mas nagpadaig ka sa tukso ng mundo. Mama, hindi ho ako ikaw. Hindi ninyo maaaring ipilit sa akin ang pangarap nyo na hindi natupad. May sarili ho akong pag-iisip at damdamin. Humihingi ho ako ng tawad kung binigo ko man kayo at hindi ko magagawa na tuparin ang pangarap nyo.
Sapagkat may sarili ho akong pangarap para sa aking sarili. At ano? Ang magpakasal sa Indio na yon? Bakit ho? Bakit ganyan na lamang kababang tingin niyo sa kanila? Hindi ba't may dugo rin kayong Indio? Disenteng tao si Alejandro. May pinag-aralan at matalino. Kung ang mga kinalakan niyang mga magulang ay hindi siya hinamak, sino nagbigay sa inyo ng karapatan na magsalita ng ganyan? Hindi mo naiintindihan, Leonora. Alam ng buong de la Sierra na ikaw ay magiging madre. Nakakahiya sa mga tao. At ano na lang ang mukhang maiharap ko sa kanila? Mas mahalaga pa bang sasabihin ng iba kaysa sa sarili mong anak? Labis ang inyong takot sa sasabihin ng ibang tao. Ngunit ang nararamdaman ko, hindi nyo alintana. Habang tila unti-unti akong nauupos na parang kandila. Dahil sa pagsunod na gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban. Hindi na ninyo inisip ang kapakanan ko. Lahat ay puro kagustuhan nyo. Ngunit nungka, hindi kailanman ninyo ako tinanong kung ano ang aking nais. Kapag ako hindi mo sinunod at mas pinili mo ang Indio na yon, mas mainam na limutin mo na rin buhay pa ang iyong mga magulang. Limutin mo na rin ang pamilyang pinanggalingan mo. Sadya bang kailangang humantong sa ganito, Mama? Hindi na daw sumagot si Doña Fernanda. Ang kwento ni Lola Leonora kay Lola Marta, umalis ito at naglakad papunta sa kanilang silid. Sumunod naman siya sa ina para patuloy itong kumbinsihin. Nang buksan ito ang silid, nagulat silang dalawa sa kanilang nasaksihan at daig pa nila ang nakakita ng multo sa sandaling iyon. Anong kahalayan ito? Papa! Felipe! Anong nangyayari dito? Halos mawala ng balanse at ulirat si Doña Fernanda. Dahil nang buksan ito ang pinto ng silid, kitang-kita ng dalawa na magkayakap at naghahalikan si Don Gonzalo at Felipe. Sa sobrang gulat, kahit si Leonora ay hindi makakibo habang ang dalawa ay namutla. Fernanda, magpapaliwanag ako. Mama, pakiusap, pakinggan niyo kami. Matagal ko nang alam na ikaw ay may pusong babae. Ngunit inakala ko na matagal mo na yung nalimot. At pagkatapos, kaya pala dinala mo dito ang lalaking yan. Hindi para kupkupin at ituring na anak, kundi para maging kalaguyo mo. Mga baboy! Patawarin mo ako, Fernanda. Sinikap kong baguhin ang pagkatao ko, ngunit kahit anong gawin ko, sadyang iba ang pintig ng puso ko. Nung makilala ko si Felipe, umibig na ako sa kanya. Nang mawala ang mga magulang niya, hindi ko na siya maaaring pabayaan. Kaya dinala siya rito para araw-araw kayong magkasama? At dito sa pamamahay na ito ninyo ginagawang kalapastanganan na ito? Ang lakas ng loob niyong hamakin si Alejandro sapagkat siya isang Indio! Ngunit mas masahol pa kayo sa kanya! Leonora, patawarin mo ko. Isa ka pa! Itinuring kita na parang tunay kong kapatid! Tapos ganitong gagawin niyo ng papa! Lumayas ka dito sa pamabahay ko! Layas! Pero mama... Huwag mo akong matawag na mama! Nagmumuhi ako sa iyo! Karimari-marim kayo! Narding! Dalhin niyo si Felipe at itapon sa labas! Maging ang kanyang mga gamit, itapon niyo! Felipe, sandali lamang! Huwag kang aalis! Gonzalo, babalikan kita dito. Nang makaalis si Felipe, ay hilam sa luha ang mukha ni Leonora na humarap sa mga magulang. Umiyak siya hanggang sa nauwi iyon sa malakas na panaghoy. Nang subukan niyang hawakan ng ama, ay pumiksi siya at lumayo. Ngayon niyo sabihin sa akin kung sino ngayon ang mas nakakahiya. Ako na umibig sa isang Indio. O ang ama ko na ang kalaguyo ay ang batang lalaking kanyang inampon. Matapos ang nangyari sa kanilang tahanan,
ay mabilis na pumanaog ng bahay si Leonora at pinuntahan si Alejandro sa kanyang klinika. Nakiusap na wag muna siyang iuwi sa kanila, kaya naman dinala siya ng nobyo sa bahay at formal na pinakilala sa mga magulang. Samantala ang balita tungkol sa relasyon ng ama at ni Felipe ay mabilis kumalat sa buong De La Sierra sa mga sumunod na araw. Mapalad si Leonora dahil hindi siya hinusgahan ng mga magulang ni Alejandro. Sa halip ay binigay pa ng mga ito sa kanila ang suporta at pangunawa. Mahal ko, ilang araw ka nang narito. Marahil ay nararapat lamang na humarap tayong uli sa iyong mga magulang. Dahil ilang araw na akong namalagi dito sa bahay niyo. Wala na silang magagawa kung hindi ang ipakasal tayo. Kung ayaw nilang mas pag-usapan sila ng mga tao. Kinausap ko na ang mama at papa. Patapos ang gabing ito, ng pagharap natin sa kanila, mamamanigan na kami upang pag-usapan ang ating pag-iisang dibdib. Hindi na ako makapaghintay pa, mahal ko. Siya nga pala, yung tungkol kay Madre Cruzita. Hindi mo na naipaliwanag ang tungkol doon. Paano nangyari na siya ang aswang? Aksidente kong nakita nang gabing kinagat siya ng aswang. Nakita ko rin kung paano siya naging aswang. Hindi ko alam kung paano, saan o kanino ko dapat sabihin ang aking mga nasaksihan. Nung makilala kita at sinabi mo na nasa Beaterio ka at malaman ko na malapit ka kay Madre Cruzita, mas lalong hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Kaya pala mahigpit ang iyong bilin sa akin na mag-ingat ako. May nais ka na palang ipayawati. Ipagpaumanin mo, mahal, kung hindi ko nasabi sa iyo kaagad. Ayokong isipin mo na tinatakasan ako ng bait. Naiintindihan ko. Matapos mag-usap ay agad silang nagtungo sa bahay nila Leonora. Madilim na noon at ang mga ilaw sa poste ay pawang nakasindi. Habang naglalakad, bahagyang tumungo si Leonora nang mapansin na pinagtitinginan siya ng mga tao. Nang malapit na sa bahay, ay may kung anong lungkot ang naramdaman niya nang masilayang muli ang kanilang tahanan. Sa labas pa lamang ay mabigat at malungkot na ang dating nito. Malapit na siya sa bahay nang biglang Fraile Ignacio! Ginulat mo kami. Ano pong yung ginagawa sa dilim? nagulat kami nang mula sa likod ng puno ay biglang lumabas si Padre Ignacio. May kakaiba sa mukha nito. Matalas ang tingin at nakakatakot nang ngumisi at tumawa ito. Bahagyang umatras si Leonora nang lumapit ito sa kanila. Paumanhin, nabalitaan ko ang nangyari sa pamilya mo, Leonora. Ikinalulungkot ko, ngunit ang mga gaya ng papa mo ay isang kampo ng dyablo. Isang masamang ehemplo sa mga tao sa bayan na ito. Lalo na't siya ang kabesa ni barangay. Nakakahiya. Isang lalaking may lihim na ugnayan sa kapwa niya lalaki. Lalo na sa itinuring niyang anak. Ha! Kihoror! Ako na humihingi ng paumanhin, Praile. Ang mabuti pa ay sumunod kayo sa akin. Praile Ignacio, ipagpaumanhin po ninyo. Ngunit kailangan naming umuwi sa bahay. Oh, wala riyan ang mama at baba mo. Nang mabalitaan ko ang kaguluhan sa inyong pamilya ay pinuntahan ko sila at kinausap. Sumunod kayo sa akin. Nagtataka man ay sumunod ang dalawa sa praile. Dinala sila nito sa loob ng kakahuyan. Madalim doon at ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa mga dala nilang lampara. Hanggang sa makarating sila sa isang puntod. Ang akala ko hubay pupunta natin ang mamat papa. Narito sila. Sa harap ng puntod ng kapatid mo na pinatay ng mga magulang mo. Ikaw ang isa pang
aswang! Wala nang iba! Nasaan si Doña Fernanda at Don Gonzalo? Ano po ang halaga sa iyo ng dalawang matatang yun? Kapag pinatay ko sila, ay malaya na kayong makapagpapakasal. Malalayo ka na rin sa kahihiyan. Bunga ng relasyon ng ama mo at ang ampun niya. Kahit ano pang kanilang kasalanan, sila pa rin ang aking mga magulang! Nasasabi mo po ay ayan kapag nalaban mo ang pinakamabahong lihim ng mga magulang mo. Madre Cruzita! Paano kayo humantong sa ganito? Isa kang mabuting alagad ng Diyos! Kailangan ko ng mga katulong sa plano ko na babagsakin ang mga magulang mo. Kaya ginawa ko siyang gaya sa akin. Isang aswang na kung tawagin ay sinaman. Sapagkat ang nagbibigay sa amin ng lakas na di na naglalagablab na apoy ay ang matinding galit sa aming mga puso. Patawarin mo ko, Leonora. Wala na akong pagpipilian pa. Sinumpa ako ng langit at itong kabayaran ko sa mga kasalanan ko. Hindi ko maunawaan. Anong kasalanan mo? Minsan na akong nadala ng tukso at may namagitan sa amin ng dating kura paroko. Ako'y nagdalang tao. Dahil labis na kahihiyan at takot ay ipinalaglag ko ang bata. Ang tingin ko sa sarili ko noon, napakasama ko. Ngayon tunay na akong alagad ng Diablo. Marami ka pang hindi nalalaman, Leonora. Tapatin niyo na ako. Ano bang ibig niyong sabihin? Nasaan ang mga magulang ko? Kinuha ni Madre Cruzita si Don Gonzalo at Doña Fernanda sa likod ng halamanan. Nakagapos sa mga ito ng lubid at may busa lang mga bibig habang umiiyak. Nanlaki ang mga mata ni Leonora at nagtangkang tumakbo palapit sa mga ito. Mama! Papa! Manatili ka dyan! Hindi kita binigyan ng paintulad na namapit. Bakit niyo ba ginagawa ito? Hindi ba't praile ka? Isang alagad ng Diyos! Hindi ako ang tunay na Padre Ignacio. Dahil ang tunay na Fraile Ignacio ay matagal ko nang pinatay. Kinuha ko ang kanyang katauhan upang makapasok sa bayan de la Sierra at makalapit sa mga de la Vega. At ang tunay kong pangalan ay Alonso Domingo. Anong pagkakautang namin at pinapahirapan mo kami ng ganito? Sapagkat sila ang dahilan ng pagkamatay ng aking kapatid, si Pedro Domingo. Ang nakalibing dyan sa puntod na yan. Ang dating utusan sa pamilya nyo na pinagmalupitan, ginutom at sinaktan ng dalawang yan. Mama! Papa! Tunay ba ang lahat ng ito? Yun ang katotohanan. Napuno ang puso ko ng labis na galit at pagkamuhi sa mga magulang mo. Pinaratangan nila ng pagnanakaw ang kapatid ko at dahil lamang sa kumuha siya ng kaunting pagkain. 3 araw nilang hindi pinapakain ng pobre. Kaunting makakain. Ano ba naman ang kapirasong tinapay upang maisan lamang ang kanyang kumakalam na sigmura? Ngunit ang kapalit doon ay ang kanyang buhay. Pinahuli nila sa mga gwardiya sibil si Pedro at doon sa kwartel. Pinahirapan siya ng gusto hanggang sa mamatay. Nagpakilala si Alonso sa mama mo at mula noon, siya nang nagdadala ng mga taong pinapatay at kinakain namin. Ano? Doña Fernanda, isang krimen ang inyong ginawa! Mama! Ikaw ang dahilan kaya namatay si Jacinta! Ikaw din ba, Mama? Inalis ni Madre Cruzita ang busal sa bibig ng kanyang mama at agad umalingawang malakas na palahaw ng iyak nito. Nanghina ang mga tuhod na napaupo sa lupa si Leonora nang marinig ang nagsisising panaghoy ng kanyang ina. Esto no es verdad! Por favor, Mama! Sabihin mo na hindi lahat ng sinabi nila ay totoo! Sabihin mo hindi ikaw ang dahilan ng kamatayan ng kaibigan ko! Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya. Hindi sinadya. Hindi ba't ikaw mismo nagkwento sa akin na naadaanan mo lamang ang pobreng dalaga? Pauwi na sana ito ngunit siyang napili mong dalhin sa amin. Ano doon ang hindi mo sadya? Mama, por qué?
Bakit? Bakit mo pinagkaanulo sa Diablo ang iyong kaluluwa? Bakit pati si Jacinta? Kailangan kong magdala ng kahit sino para gawin nilang pagkain. Kung hindi ay ikaw ang papatayin nila. Natakot ako na malaman mong totoo. Nagbanta siya na sasabihin sa lahat ang tungkol sa kapatid niya. Padudungisan ang pangalan natin, Leonora! Doña Fernanda, ano pang halaga ng pangalan kung bulok ang iyong pagkatao? Walang kinalaman ng kaibigan ni Leonora sa lahat ng ito. Ayoko makulong! Naisip ko na sana yan bago niyo pinatay si Pedro. Habang ako'y nasa Bieterio, wala akong kamalay-malay na ganitong ginagawa ninyo. Indio man o mestizo, sila ay mga tao! Masyado kayo mapagpataas! Anong pakiramdam, Don Gonzalo? Ha? Anong pakiramdam na unti-unting gumuguho ang matayag ninyong mundo? At unti-unti kayong kinamumuhian ng inyong sariling anak? Patawarin mo kami. Patawad! Naawa ka ba noong nagmamakaawa din sa iyo ang kapatid ko? Kapag sinasaktan niyo siya, sa tuwing hindi niyo siya binibigyan ng pagkain, naawa ba kayo? Papatayin kitang aswang ka! Mula sa likod na masukal na halamanan ay tumatakbong lumabas si Felipe. Dala ang isang itak. Sumugod ito kay Padre Ignacio. Sinamantala iyon ni Alejandro. Tumugod din siya sa may bunot ng espada na nakakubli sa loob ng kanyang baston. Umarang si Madre Crucita sa kanyang harapan at sila ang naglaban. Nagpambuno ang dalawa. Pinawakan siya nito sa leeg at hawak ang kamay niyang nakahawak sa espada. Tinipa ito ni Alejandro ng malakas sa tiyan, kaya nabitawan siya nito sabay tarak ng dulo ng espada sa tiyan ni Madre Crucita. Alejandro! Sa likod mo! Mabilis tumungo si Alejandro, sabay hugot ng espada sa tiyan ng aswang at sinulubong ng saksak sa dibdib si Padre Ignacio. Habang si Felipe ay nakahandusay sa lupa at halos hindi makagalaw sa dami ng sugat na tinamo mula sa aswang. Natumba si Madre Crucita habang agad nakatalon pa atras ang isa pang aswang. Hindi ka lamang magaling na maggagamot. Mahusay ka rin sa pagkikipaglaban. Nakakalimutan mo yata na nananalaytay sa akin ang dugo ng aking ama. Isang erbularyo na matapang na lumalaban sa mga kampo ng Diablong gaya mo! Akong harapin mo, aswang! Matapang ka! Felipe! Wag! Sumugod si Felipe sa kabila ng kalagayan nito. Paglapit niya ay mabilis na nakaiwas si Ignacio hanggang sa magawa nito mapunta sa likod. Agad nitong sinunggaban ang batok ni Felipe at hinarap ito kay Don Gonzalo. Tingnan mo, Gonzalo. Tingnan mo kung paano ko papatayin ang lalaking pinakamamahal mo. Ngayon, tingnan mo kung paano ko papatayin ang nag-isa ninyong anak. Huwag ang anak ko! Leonora! Leonora! Agad humarang si Alejandro. Nagtangka itong sumugod at saksakin ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, malakas siyang tinahabig ng aswang. Umagi sa gilid ito habang si Leonora ay mabilis na tumakbo. Hawak ang laylayan ng suot nitong saya. Ngunit dahil sa haba nito ay nadapa siya at takot na umatras. Ipagpaumanin mo, senyorita. Ngunit kailangan makita ng mga magulang mo kung paano kita patayin bago ko sila isunod sa'yo. Pakiusap, Padre Ignacio! Huwag! Magpapaalam ka na! Leonora! Ginawa mo! Gustuhin mo na ang iyong pagkikigan, Alonso. Sapat na ang mga buhay na pinitil natin. Walang kasalanan si Leonora. Hindi niya batid ang pagkakasala ng kanyang mga magulang sa'yo. Huwag mo siya
Damay! Nang sugurin siya ni Padre Ignacio, bago pa siya masaksak nito gamit ang matalim na kuko sa kamay, ay hinarang ni Madre Cruzita ang kanyang sarili kay Leonora. Siya ang nasaksak ni Padre Ignacio at sinaksak din niya ito pabalik sa tiyan. At mula sa likod ay sinaksak ni Alejandro si Padre Ignacio at saktong tumama sa puso. Tumagos ang kanyang espada at tinamaan din sa dibdib si Madre Cruzita. Matapos yun ay sabay bumagsak ang aswang na wala ng buhay. Leonora, patawarin mo ko. Tapos na ang lahat. Matatahimik ng bayan na to. Malaya ka na. Agad nilapitan ni Alejandro si Leonora at mahigpit na nagyakap ang dalawa. Matagal umiyak si Leonora sa mga bisig ng nobyo habang unti-unting nagluluksa ang kanyang puso para sa mga inosenteng buhay na nadamay dahil sa pagkakamali ng mga magulang niya. Mahal ko, wala nang mga aswang. Alejandro, nasaktan ka ba? Unting galos lamang. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ang buong akala ko'y mawawala ka na sa akin. Mahal na mahal kita, Leonora. Mahal na mahal din kita, Alejandro. Halina, tulungan mo akong pakawalan ng mama at papa mo. Inalis nila ang mga tali nito at agad tumakbo si Don Gonzalo sa wala ng buhay na si Felipe. Sinubukang lumapit ni Doña Fernanda sa anak, ngunit umatar si Leonora at puno ng galit na tumingin sa mga magulang. Alas 7:00 bukas ng umaga. Ipapakuha ko ang lahat ng aking mga gamit. At doon ako maninirahan sa bahay ni na Alejandro. Anak! Ang buong akala ko ay kilala ko kayo sapagkat mga magulang ko kayo. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko alam kung ano ang totoo at huwad sa lahat ng ipinakita niyo sa akin. Dahil sa pagiging malupit at mapagmataas niyo, maraming nadamay at namatay ng walang kamalay-malay. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Jacinta. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko ho papabayaan si Leonora. Ay, wala nang nakasulat. Tapos na po, Lola. Anong nangyari sa kanila? Ayon kay Lola Leonora, hindi na daw siya nagpakita sa mama niya mula noon. Hinuli ng mga gwardya sibil ang kanyang mama dahil sa pagkakasangkot nito sa kamatayan ng maraming biktima ng aswang. Si Don Gonsalvo naman, hindi nakayanan ng labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ni Felipe at kahihiyan. Kaya isang beses, natagpuan na lang daw itong nakabigti sa kanyang silid. Si Lola Leonora at Lolo Alejandro naman, umalis ng De La Sierra at lumuwas dito sa Laguna. Itong bahay na ito, ang regalo ng mga magulang ni Alejandro nung sila'y ikasal. Lola, bakit po pala hindi natatakot sa loob ng simbahan ng aswang? Dahil ang banal na proteksyon ay nakasalalay sa matinding pananampalataya sa Diyos at hindi sa pisikal na istruktura lamang. Ayon pa sa matatanda noong araw, ang hindi pagkatakot ng mga aswang sa simbahan ay sumasalamin sa pagkukunwari, panlilinlang o ang kakayahang makihalubilo sa lipunan. Huwag mong kalilimutan dahil ang mga aswang ay kayang mag-anyong tao sa umaga. Ginagawa ang mga normal na ginagawa ng mga tao. Nakikihalubilo sa atin. Nakakapunta kung saan-saan. Kasama na ang simbahan. Hindi mo matutukoy kung sino ang aswang sa tunay na tao. Ibig sabihin,
Hindi lahat ng nasa loob ng banal na lugar ay banal din ng layunin. Ang ganda naman ng kwento nila, Lola. Pwede po bang akin na lang po itong diary ni Lola Leonora? Basta ingatan mo, ha? Opo! Madam Venus, sa tuwing naaalala ko ang kwento ni Lola Leonora at Lolo Alejandro, hindi ko maiwasang magpasalamat dahil nabuhay ako sa modernong panahon. Masarap balikan ang nakaraan sa pamamagitan ng mga napapanood natin sa pelikula at telebisyon. Pero ayoko mabuhay sa panahon na wala kang laya na mamili ng gusto mong gawin sa buhay. Sa panahon na sa kabila ng karangyaan ay mistulan ka pa rin nakakulong. Gaya ng pananakop noon sa bayan natin ng mga Kastila. Tinakop din ito mula sa identity natin bilang mga Pilipino at ang ating mga kultura. Naturingan narito sa sariling bayan, ngunit mababa ang tingin sa mga Pilipino. Si Padre Ignacio at ang kapatid niya, maging si Alejandro, ay mga biktima lamang ng malupit na lipunan. Noon at ngayon, para pa rin walang bago. Mababa ang tingin sa mahihirap ng ibang mayayaman. Ang mahirap ay mas naghihirap at ang mayayaman ay mas lalong yumayaman. Ang mga politiko pareho rin noong panahon ng Kastila. Walang pinagbago maliban sa pagbabago ng taon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang makulay ngunit nakakatakot na kwento ng pag-ibig ng aking Lola Leonora at Lolo Alejandro. Naway nagsilbi ding aral sa inyo ang mga pinagdaanan nila, maging ang mga nakasama nila sa kwento. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Nagmamahal, Abigail.